po, mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon sa gabing ito. Salamat sa Diyos sa buhay ng bawat isa. Sa inyong buhay, mga kapatid. Salamat sapagkat kayo naririto sa biyaya po ng Panginoon. So, ang ating pag-aaralan ang ating pag-aaralan ay mula sa aklat ng 1 John chapter 3 verses 1 to 3. Okay? 1 John chapter 3 verses 1 to 3. Ating pong basahin. Tapos ay ating tayo manalangin. 1 John chapter 3 verses 1 to 3. See how great a love the Father has given us, that we would be called children of God. In fact, we are. For this reason, the world does not know us because it did not know Him. Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be. We know that when He appears, we will be like Him, because we will see Him just as He is. And everyone who has this hope set on Him purifies himself just as He is pure. Tayo ay manalangin. Ama namin, kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Nagpapakumbaba, Ama, at Ikaw po ang mapapurihan ng iyong salita. Buksan mo ang aming puso, kaunawaan, turuan mo kami sa application po ng iyong salita sa aming buhay, sapagkat hinahangad mo, Ama, na kaming iyong mga anak ay maging kawangis ng iyong anak na si Kristo. Kaya sa lahat po ng ito ay aming itinataas sa iyo, Panginoon. Itago mo lamang ako sa liwanag ng iyong kabanalan, Panginoon. Ikaw po ang magsalita. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay. Meron tayong tinatawag sa psychology word na suggestibility. Yung suggestibility, ibig sabihin, ito ba yung salita na pag sinabi mo, lalo sa anak mo, ay siya yung ginagawa niya. Ang tigas talaga ng ulo mo. Talagang tumitikas yung ulo niya, Pero meron ding salita na pag sinabi, alam mo, batang yan, ang bait-bait niyan. Okay, so yung bata naman, parang ang tendency niya is, bumabait siya talaga, So kung napanood niyo yung comedy napanood niyo ba yung comedy ni Bayani Agbayani at saka ni Manzano, the son, Lucky Manzano, nasabi niya hawak niya yung microphone, at kapag may sinabi siya tungkol sa isang tao, parang nai-imbibe niya, nagiging siyang sabi ni Bayani Agbayani, alam mo, iba ka rin eh. Pag may sinabi ka to sa isang tao na professional, nagiging professional naman siya, hindi naman siya professional. So, parang ang tawag po din ni suggestibility, kung saan yung salita niya, kapag ka nai-invite mo, Sa bahaging ito, mga kapatid, ng 1 John chapter 3, hindi po talaga ito sa bahagi ng psychology. Kung hindi, ang bahaging ito ipinapakita po sa atin kung gaano tayo kadakila. Kung gaano kadakila ang Diyos at kung gaano tayo kapalad na tayo po ay tinawag na mga anak ng Diyos. Sabi, tinawag o itinuring tayo na mga anak ng Diyos. Sabi po dito sa 1 John chapter 3, verse 1 to 3. Sa 1 John chapter 3, verse 1, sabi niya, see how great the love has given us that we would be called children of God. Alam niyo, mga kapatid, kapag ka po ang isang tao ay in-associate mo sa isang pamosong tao, o sa isang taong sikat, o sa isang taong di alta di syudad, ang pakiramdam niya, para siyang yung tinatawag ba natin na langaw na nakatungtong sa kalabaw. Lalo yung mga tao na, kita mo yung may-ari niyan, kaibigan ko yan. Kita mo yung may-ari niyang na yan, alam mo, friends ko yan. Talagang hindi matapos-tapos yung kanyang kwento tungkol doon sa isang taong sikat, o sa isang taong mayaman, o sa isang taong na ang pakiramdam niya talaga is bahagi siya ng buhay ng tao na yon. Sa bahaging ito, mga kapatid, ay lalo nating dapat na makita yung atin pong buhay na ipinahayag po ni Juan noong siya ay nasa bandang 80 to 95 anyos na sa lugar po ng Epeso, ay kanyang sinabi dito sa kabanatang ito na tingnan nyo kung gaano kadakila ang Panginoon, ang kanyang pag-ibig ng Ama, na tinatawag tayo na anak niya, o tinatawag ang bawat isa sa atin na anak ng Diyos.
yung pong bahagi na yan na ma-associate tayo at tawagin tayong anak ng Diyos ay napakarami po mga kapatid na tinatawag nating pribilehiyo na ipinagkaloob po sa atin. At ito po hindi lamang isang pribilehiyo, kung hindi ito isang actuality sa atin, sapagkat ang pagkakagamit po dyan ay kayo'y tunay na mga anak ng Diyos na itinuring ng Ama. Kaya, mapapansin nyo, see how great the love of the Father. Ang pag-ibig ng Ama. Tinawag na po agad na Ama. So, ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon is the effect of being a children of God. Of being children of God. Ano ba ang epekto sa buhay natin na tinatawag tayo na anak ng Diyos? Ano yung epekto ng dakilang pag-ibig na ito? Kung atin pong iisipin, hindi po tayo karapat-dapat na tawaging mga anak ng Diyos. Sabi nga sa aklat ng Epeso, mga anak tayo ng pasaway, anak tayo ng dyablo, anak tayo ng mga bagay na anak tayo ng makalupa, at mga bagay na anak tayo na hindi talaga nabibilang sa kaharian ng Diyos. Kaya kung bigla po tayong mapabilang sa kaharian ng Diyos, ano ba yung ating nararamdaman? Ano yung ating nakikitang pribilehiyong ito? Na napakalaki. Na ituring tayong hindi lamang isang mamamayan ng langit, at ituring tayong hindi lamang isang taong iniligtas at pinalaya mula sa kasalanan, kung hindi ituring tayo ng mga taong nabibilang sa kanyang pamilya. Di po ba? Pag inisip natin, itinuturing kang nabibilang sa isang pamilya. Pagka nga nakapasok ka sa kaharian o sa isang tanyag na lugar, hindi ka pa naman nakatira doon, masasabi mo na, ang ganda ng lugar na napasyalan ko. Grabe! Kung ako lang nakatira doon. Pero ano po yung nabibilang ka mismo? Ano po? So ito po yung mga bagay na ating pag-aaralan. So meron tayong 3 punto na pag-aaralan. Una, yung tinatawag natin na, yung ating tinatawag na identification. Okay? Ang impact nito na in our identification, in our glorification, and also in our purification. So unang bahagi, ang sabi po rito ay ganito. Doon sa ating tinatawag na identification, ang sabi po rito ay, tingnan nyo kung gaano kadakila. Alam niyo po, ito po yung tinatawag natin na very emphatic na vocative na, halika, dali, tingnan nyo. Tingnan nyo, dali. Gusto kong ma-realize yun. Gusto kong pagmasdan nyo. Be amazed. Yun po ang sabi ni Jan Jan. Be amazed sa pag-ibig ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Kasi tinawag niya tayong kanyang mga anak. Nabibilang tayo sa kanyang pamilya. At kung hindi natin nakikita kung gaano tayo makasalanan, hindi po natin makikita kung anong gantimpala ang ating natatamasa. At alam niyo po, ang pagkakatawag niya rito na tayo ay binabibilang ng mga anak ng Diyos, isa pong tinatawag na pandiwa kung saan ito ay ngayon na at ito ay mayroong patuloy na epekto sa atin pong buhay. Ibig sabihin, una, kung nabibilang ka, ang Diyos ang nagbilang sa iyo dito sa loob ng kanyang pamilya. Siya ang nagbigay ng pribileyo. Alam, sabi sa John 1:12, sino man ang tumanggap nanampalataya, binigyan nino? Sino nagbigay ng karapatan? Binigyan ng Diyos ng karapatang maging kanyang anak. Ano po? Sino nagbigay ng karapatan? Ang Diyos po ang nagbigay ng karapatan. So yung pong tinatawag natin na ating identification, hindi na po tayo, ang tingin po sa atin ng Diyos, we are no longer identified belonging, una, sa kaaway, kung saan doon tayo galing. Amen? Ikalawa, sa mundong ito, kung saan tayo naninirahan. Ikatlo, sa ating mga nakaraang madidilim, na tila hindi tayo makaahon-ahon. Ikaapat, sa kasalanang bumibihag sa atin, na hindi tayo makalaya-laya. Ikalima, sa ating mga failures na parang wala ng tagumpay. At ikaanim, sa opinyon ng mundong ito na pag tinitingnan kayo ang sabi, ipokrito ang taong yan. Malaya po tayo sa lahat ng yan sapagkat nabibilang tayo sa Diyos. At kung tayo nabibilang sa Diyos, ibig sabihin ang ating identity now comes from God Himself. Ang ating pong identity ay sa Diyos na.
Kasi tinatawag tayong we are children of God. A children that comes and belongs to God. Ano po? Kaya makikita natin yung impact nito sa buhay natin na kailangan sabihin lagi natin sa ating sarili. Alam niyo po, sa oras po ng ating kasalanan, sa oras po ng ating kahinaan, sabihin natin sa ating sarili, ako ay anak ng Diyos. Hindi niya ako pababayaan. There's a sense of security. Nagkakasala ka, ako'y anak ng Diyos. There's a sense of filial or pag-ibig na hindi ka pababayaan ng Diyos dahil sa iyong kasalanan. Hindi ka nalalayo sa Kanya at hindi Kanya inilalayo sa Kanyang sarili. Kasi nabibilang tayo sa loob ng Kanyang pamilya. That is our identity. So, ibig sabihin po nito, kapag tinawag tayo na anak ng Diyos, ito ay mula sa divine love of God. It is not according to human merit. Alam nyo, tayo nabibilang, hindi po dahil meron tayong merito. Kaya, tama ang sabi ni Juan Tingnan nyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Wala ka namang merito, pero tinanggap ka niya sa kanyang pamilya bilang kanyang mga anak. Amen? Nagagalak po ba kayo mga kapatid? Napakaganda po nito. Sabi niya, kung kaya nga, hindi ka na, anong nangyari? The negative effect is what? Hindi ka na nakikilala ng mundo, kaaway mo na ang pamilya mo, kaaway mo nanay at tatay mo. Kasi hindi sila nabibilang sa pamilya ng Diyos. Hindi na kayo nagkakaunawaan ng inyong kalagayan. You no longer belong to this world. You belong to heaven. Mamaya, mapapag-aralan natin yan. So, ikatlo, malalaman din natin na ang ating value and ang ating worth, yung halaga ng ating buhay, ito po ay nag-uugat sa pag-ibig ng Diyos. Kahit na makatanggap tayo ng rejection sa ibang tao, masakit pero okay lang. Bakit? Kasi alam natin na tayo ay nabibilang sa pamilya ng Diyos at sa dakilang pag-ibig niya, tinuturing tayo na kanyang mga anak. Amen? So, yung mahalaga po yan, yung ating identification. Sabi po rito sa Romans chapter 8, verses 15 to 16. Basahin po natin. Romans 8, 15 to 16. So, ano itong Romans 8, 15, 16? Tungkol sa, for you did not receive a spirit of slavery to fall back into fear. So, nakita nyo? Hindi espiritu ng pagkaalipin upang kayo muling bumalik sa takot. Kung hindi, there's a sense of security. You have received a spirit of adoption. We cry, Abba, Father. It is the Spirit bearing witness with our spirit that we are children of God. Ang Espiritu ang nagpapatotoo na tayo ay anak ng Diyos. Anong Espiritu? Ang Espiritu ng Diyos na ipinagkaloob po sa atin. Kaya napakalaking pribilehiyo po ng isang mananampalataya. Actually, ang isa pong mananampalataya, hindi na lamang sa tinatawag na believer. Tinatawag siyang anak ng Diyos. Kung saan ito ay higit na mas mabigat. Di po ba? At mas malalim na pagtawag po sa atin. So, ang ating identity, ang ating pagkakilala, so pag tinawag po tayo na tayo anak ng Diyos, ito po ay mula sa hindi masukat na pag-ibig ng Diyos sa atin. Mula sa kaligtasang sa Kanya rin nagmula. Kaya pag tinignan po natin, yung po pa lamang salitang kaligtasan, hindi lamang ang hangad ng Diyos ay ikaw ay mailigtas, kung hindi ang hangad niya ikay mapabalik sa Kanyang pamilya. Kaya napakaganda po nitong tinatawag natin na it is being a child is a gift. It is not earned. And God has given us His identity. Yung mismong identity po ng Diyos, hindi po tayo naging Diyos kung hindi yung pong kanyang identity, yung kanyang kalikasan na ibinigay po sa kanya. Nung pong sinabi na tinawag tayo ng Diyos, ito po ay hindi lamang isang legal, kung hindi ito po ay isang actual. Kaya sabi po rito ni John and that is what we are. Hindi po sinabing, that is what we will be. And hindi po sinabing, that we shall be.
Kung hindi ang sabi mo yan that is what we are. That is the actual. Yun yung katotohanan. That is what we are. It is an actual. Ano po? And God, love creates the relationship. Our behavior does not, although yung ating pong pag-ugali hindi nagbabago, pero pinag-uusapan mo ito is the actuality. Kaya nga mamaya, mapapag-aralan din natin yan. Sabi niya, the perfect tense has given, yung po salitang, He has given us, is the cause of God's unchanging love. Ito yung dahilan ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Ano? And, sabi po, inaasahan din natin yung rejection ng mundo. Kaya sabi that's the reason the world did not know you, o do not know you, o does not know you. Hindi kayo kilala ng mundong ito. Kasi hindi nila nakikilala ang ating Ama. Kaya yun ang tanong ko Ano ang tanong, ano bang ating itsura? Mas mukha ba tayo ng mundong ito na hindi na makilala ang ating Ama? Sa lahat ng bagay sa ating buhay. Hindi po ba yan ang challenge po sa atin ng unang puntos na yan? And then sabi po doon sa ikalawa, ganito, Beloved, we are God's children now. So nakita po natin, very emphatic po ng pagkakasabi ng patotoo dito ni John. Sabi, see how great the love of God, we are called children of God, and that's what we are. Beloved, now we are children of God. Ngayong tayo yung mga anak ng Diyos, sabi, what we will be has not yet been revealed. What we do know is this: when He is revealed, He will be like Him, for we will see Him as He is. So, also, ang effect po nito, yung tinatawag natin na yung ating inaasahan. Ano yun? In our glorification. Na pagdating ng panahon, ang pinakakatiyakan na ang lahat ng ang mga taong nanampalataya at naging anak ng Diyos ay makatatamasa ng tinatawag natin na kaluwalhatian. Sa pagiging anak natin ng Diyos, ang ating pong kinabukasan is secure. Our future is secure. Not in this world, probably, but our future is secure sa Diyos. Darating ang panahon that we will be transformed. Alam niyo, napakaganda po nito. In order na atin pong lubusang matamasa at maunawaan kung ano ang kaluwalhati ang sinasabing ito, ay hindi po natin kaya pang unawain, mga kapatid, sa mundong ito. Although meron tayong tinatawag na foretaste o patikim sa atin, kung paano gano yung kasiyahan at kaluwalhati ang ibibigay ng Diyos sa atin, na sa gitna ng ating mga problema, meron tayong kapayapaan, pagtitiwala, buhay na pag-asa. Subalit, sabi po rito, pagdating ng panahon, tayo ay, for our glorification, there is a transformation. We will be, hindi pa tayo, subalit tayo'y magiging. Yan po yung sinabi. Ibig sabihin, there will be a transformation of our physical, our emotional well-being sa harapan po ng Diyos, wherein we will be fully complemented and satisfied sa harapan po ng Panginoon. That's why it is called glorification. Kaya ito tinatawag na kaluwalhatian. So, ito po yung Okay. So, ang mga anak ng Diyos, ibig sabihin, ang ating condition ngayon, hindi ito ang ating huling, this is not our final condition. Kasi kung mapapansin natin, ang dami nating problema. Kasalanan, oo, pinalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan, pero ang presensya ng kasalanan is ever-pressing sa ating laman, sa ating isip. Lagi siyang nagsasabi na, narito lang ako. Sabi nung kasalanan sa atin, pag namumroblema ka, narito lang ako. Pag hindi mo malaman ang gagawin, meron akong solusyon. Di po ba? Ang problema ay gamit ng kaaway. Sabi nga nung aking nabasa, ang ating katawan ay parang satellite, yung laman natin. At ito ay, lahat ng nararamdaman nito ay parang nagbibigay ng signal para gumalaw naman ang kaaway at i-offer niya ang easiest way. Ang pinakamadaling paraan. Ang pinakamasarap na paraan. At ito'y ang paraan ng kaaway.
mga kapatid. Okay? So sabi po nito, we will be made like Jesus in His holiness, glory, and immortality. This hope gives strength in trials and purpose in life. Philippians chapter 3 verse 20. Punta po tayo sa aklat ng Pilipos. Philippians 3:20. Ang sabi po ay ganito. But our citizenship is in heaven, and it is from there that we are expecting a Savior, the Lord Jesus. He will transform the body of our humiliation that it may be conformed to the body of His glory by the power that also enables Him to make all. Babaguhin niya yung ating katawan. Babaguhin niya yung ating kaisipan. Minsan iniisip natin, ano bang gagawin natin sa langit? Talaga bang ganun? Parang, sabi nga nung nakita natin, sana nagdala ako ng magazine. Sabi nung isang kaluluwa na nung anghel na nakaupo doon sa ulap. Pero alam niyo mga kapatid, pag binago po yung ating pangkalahatang pagkatao, ito po ay nakaayon sa kung ano na meron ang kaharian at ang presensya ng Diyos. Ang kaharian po ng langit. Ano po? So, isa po sa beloved na we are children of God. So, yun yung present reality. And then the future mystery is, but we shall not be as not yet revealed. Yun yung hiwaga. Magiging ano kaya ito? Ako. Yung po yung bagay na nagiging kapanapanabik sa bawat mananampalataya. At alam niyo po, ang ginamit po nitong verb is, tinitiyak. There is what we call certainty. We know that when He appears, okay, alam natin na kapag siya'y dumating, and then there is an unexpected transformation, in-expect natin, we shall be like Him. Ang ganda po ng pagkakagamit nila ng mga words po dito, ano? And then because we shall see Him as He is, kapag atin na siyang nakita'y magigita yung kagaya niya. Yan po ay salita ng katiyakan na siyak na magaganap. Ano po? Kaya ang ating pong pagiging anak, ito po ay isang katotohanan na dahil ang hinihintay na lamang po natin ay ang pagbabago ng lahat. Kung saan, kung tayo may dumating sa rapture o sa kamatayan, wala nang nabago sa ating estado, mga kapatid. Lumipat na lamang tayo sa mas mataas na antas ng ating buhay. Ang tawag sa kanta ay higher ground. Okay? Yun po yung tinatawag na higher ground. Okay? And then, balik na tayo sa verse 3, and then sabi po rito, so ito yung hamon. And all who have this hope, meron ba tayo ng pag-asa ng glorification, mga kapatid? Umaasa ba tayo sa kaluwalhatian? Okay, kaya ito nga hamon. All who have this hope in Him purify themselves just as He is pure. So, isa po sa effect ng ating pagiging anak ng Diyos ay ang pagdadalisay ng ating buhay. The purification of our lives. Okay? Pagdadalisay ng ating buhay. We pursue a pure life. It is a pursuit. Hindi po ito parang ang tawag din, yung ebb of tide, na kahit hindi mo intayin, laging merong alon. Hindi po ganun ang purification. Ang purification po ay isang proseso o isang bagay wherein you have commitment to pursue. Okay? Sabi po rito, everyone who has this hope purifies himself. It's a reflexive pronoun. That because it's a reflexive passive pronoun, na because you have this hope triggers you to purify yourself. Why? Bakit mo dinadalisay yung sarili? Kasi ang makakaharap mo pag siya'y nahayag ay si Kristo na dalisay. Okay? Hindi si dalisay na namamaril sa Quiapo, ha? Okay? Ito po yung ating Panginoon. Siya po ang banal at
pure na Diyos. Ano po? Kaya po sabi po dito, being child of God motivates us to live in holiness, righteousness, and obedience. At ang lahat ng ito'y bunga ng ating pag-asa na anumang oras ay darating. Alam niyo po ba, pag binasa niyo yung verse 2, meron po ritong sinasabi niya, when He is revealed, pag siya'y biglang nahayag, nasaan ka? Nasaan ka? Pag siya'y biglang nag-ML? Nag-games? Pag siya'y biglang nahayag ang Panginoon, nasaan tayo? Sa kaibigan? Nasa gawain ba tayo? Pag dumating ang Panginoon? Ano po? Yan po ang sabi niya. Hope in Christ produces holiness, not laziness. God's children reflect their Father's character. Yung po yung isa sa mga dahilan kung bakit. Tingnan nyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Tinatawag tayong anak ng Diyos. So that John will motivate these people, the people in Ephesus, to reflect the character of the Father. Di po ba nasa unang Pedro yan? Na pag sinabing ikaw na tumatawag sa kanyang ama, ay pabanalin mo ang iyong sarili. Basahin po natin sa unang Pedro, ha. 1 Peter. Sabi po dito, 1 Peter chapter 1 verse 13. 13 tayo mag-umpisa. Therefore, prepare your minds for action. Discipline yourselves. Set all your hope on the great that Jesus Christ will bring you when He is revealed. Sounds familiar ba doon sa binasa natin? Pareho ba ang tunog? Pareho, di ba? Okay. Pagpapabanal ng sarili, si Kristo'y darating anumang oras. Yan po ang sinasabi diyan. Katulad ng isang masunuring anak, like obedient children, do not conform to the desires that you formerly had in ignorance. Instead, sa halip, as He who has called you is holy, be holy yourselves in all your conduct, for it is written, you shall be holy, for I am holy. 17. If you invoke as Father the one who judges all people impartially according to their deeds, live in reverent fear during the time of your exile. Kung tinatawag mong ama, mamuhay kang natatakot sa kasalanan, which means reflect your Father, the character of your Father here. Okay? So, yan po yung sinasabi niya. Diyan. So, purify ourselves. Ang isa po sa mga effect is our purification. Yung salitang purifies is shows hope produces this action. Yung pong ating pag-asa, ang siyang nagiging dahilan para tayo ay gumalaw sa ating pagdadalisay. And number 2, sanctification is continuous. Kaya ang salita po is purify himself. It is a continuous action. Okay? Parang si Mavi, patuloy na nag-iingay. And then the present tense is okay, ongoing lifestyle. It is not a crisis event. Ito raw po ay isang patuloy na ginagawa ng isang tao sa kanyang buhay. Hindi lamang niya ito ginagawa dahil naka-encounter siya ng isang problema, kaya kinakailangan kong ganito na ang aking gagawin. Kung hindi, purification or sanctification is a habit of life. Ito na po yung patuloy natin. As long as we are called the children of God, and we are the children of God. Okay? And then, tinatawag din po na Christ. At sino naman ang ating standard pagdating sa purification? Sabi po sa verse 3 is, we will be as He is. Ang Panginoong Hesus po. Yung kanyang kadalisayan, ang ating pamantayan. Maaabot ba natin ito? Hindi. Pero natin kayang mabuhay nang wala tayong taong ini-emulate o ginagaya sa ating pong mga buhay. So mga kapatid, napakaganda po ng epekto na pag tinawag tayong mga anak ng Diyos, una yung ating identity. Our past is tapos na. We are now living as a children of God. Ikalawa, yung ating hinaharap, the sure glorification.
because we belong to God's family. At ikatlo, habang tayo nabubuhay pa rito, we pursue purification or purity of our life. So yun po yung hamon sa atin. Kaya kung tinatawag po natin ang ating sarili na mga anak ng Diyos, nararapat po ng tatlong bagay na ito'y atin po maging tungkulin. Tayo manalangin. Marami pong salamat, Panginoon. Patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat. Salamat po, O Diyos, sa iyong salita. Tunay na kami po ay nasaktan, pero ito po ang katotohanan mula sa iyo. Ito ay iyong hininga sapagkat ito ay salita mo. Baguhin mo kami, Panginoon. Ikaw po ang katotohanan at anumang aming naiisip, Panginoon, ay nalabag sa iyong kalooban, Panginoon, ay yan po ay bunga ng aming pagiging makasalanan. Tulungan mo kami, Panginoon. Lumakad kami bilang iyong mga anak sa mundong ito. Salamat po, purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.